Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inalis na ng Department of Agriculture o DA nitong Huwebes ang pansamantalang import ban sa poultry products gaya ng manok, itlog at iba pang byproducts nito mula sa 6 na bansa. Sakop nito ang mga bansang Azerbaijan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Slovenia, Sweden at Malaysia, partikular sa estado ng Kelantan at Sabah. Bunsod nito nang walang ng bagong naiulat na kaso ng bird flu. Matapos ang naging desisyon ng DA na import ban bunsod ng outbreak ng sakit ng mga manok sa nasabing mga bansa. Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang impormasyong kumakalat sa social media na nasabing hinihikayat umano ni PNP Chief Nartates ang hanay ng kapulisan at militar na suwayin ang utos ng Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang pinagmulan ng disinformation na kumalat sa social media nitong kamakailan na naglalayong siraan ang liderato ng kanilang hanay. Ayon sa pulisya, titiyakin nila ang nararapat na legal na aksyon laban sa mga mapatutunayang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon na ito. Sa isang pahayag sa opisyal na Facebook page ng PNP, ito ay kanilang tinag bilang categorically denied. Batay kasi sa post, hinihikayat umano ni Acting PNP Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pulisya, militar at iba pang uniformed personnel na suwayin ang mga legal na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PNP, ang mga pahayag na ito ay gawa-gawa lamang na may layuning magpakalat ng kalituhan at sirain ang kredibilidad ng institusyon. Nanawagan din ang PNP sa publiko na manatiling mapanuri, kumpirmahin ang impormasyon sa pamamagitan ng opisyal na channels ng PNP at iwasan ang pagbabahagi ng mga unverified content. Bilang chairman emeritus naman ng 4 na makabayan sibikong organisasyon, suportado ni Dr. Jose Antonio Goytia si Nartates sa kanyang liderato. Anya namumuno ang bagong hepe sa pamamagitan ng integridad sapagkat hindi umano ito natitinag sa kanyang tungkulin sa kabila ng fake news at pagdududa ng publiko sa kredibilidad ng institusyon. Bago pa May talaga bilang PNP Chief, nanilbihan si Nartates bilang Director for Intelligence, Director for Controllership at Regional Director ng NCRPO at PRO4A. Sinabi ni Goytia na ang lawak ng kanyang karanasan ang nagpatibay sa kanyang estilo ng pamumuno. Maingat pero matatag, kalmado pero malinaw sa direksyon. Giit ni Goytia ang tunay na lakas ay masusukat sa araw-araw na pagsasabuhay ng integridad at pananagutan sa tungkuling sinumpaan at hindi sa ingay. Kamakailan ay mas pinaigting ng PNP ang kampanya nito laban sa loose firearms, isang hakbang tungo sa pagbuwag ng private armed groups sa Pinas. Sa datos sumabot sa higit 20,000 baril ang nakumpiska o isinuko sa PNP sa buong bansa mula January 1 hanggang October 2 ngayong taon. Habang higit 9,000 katao naman ang naaresto sa kasong illegal possession of firearms at iba pang kasong kaugnay nito at higit 7,000 baril naman ang na-turn over sa PNP para sa safekeeping. Kaugnay nito, tumutulong din ang Department of Foreign Affairs at mga non-government organizations sa pagbuo ng central database upang isulong ang pagsupil ng illegal firearms. Tiniyak din ng PNP na patuloy silang maglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng may dangal, dedikasyon at pananagutan sa kabila ng mga pagtatangkang manlinlang at sirain ang kredibilidad ng mga institusyon ng law enforcement. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magandang balita po para sa mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na taas singil sa presyo ng produktong petrolyo, asahan naman sa susunod na linggo ang rollback. Tinatayang bababa ng higit kumulang 15 centavos kada litro ng gasolina, habang asahan din ang humigit kumulang 40 hanggang 50 centavos na rollback sa kada litro ng parehong kerosene at diesel. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 7.6 magnitude na lindol yumanig sa Manay, Davao Oriental. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo.
Construction company ni dating Representative Saldico kabilang sa sangkot na overpriced farm-to-market roads ayon kay Senator Win Gatchalian. Disinformation patungkol sa liderato ng PNP, iniimbestigahan na ng otoridad. DMW, inilunsad ang OFW Travel Pass bilang kapalit ng OEC. Irish rock band Codaline inanunsyong disband na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.